Alam mo ba? Ang oxygen ay isa sa mga pangunahing sangkap na nagpapanatili ng buhay sa mundo. Karaniwang nagmumula ito sa mga halaman at phytoplankton na naglalabas ng oxygen sa pamamagitan ng photosynthesis. Noong unang panahon, ang ating mundo ay hitik sa carbon dioxide na kinokonsumo ng mga halaman at phytoplankton para gawing oxygen. Pero noong 2021, nadiskubre ng mga scientist na may iba pang posibleng pinagmumula ng oxygen na humahamon sa ideya na ang lahat ng oxygen sa mundo ay nagmumula lamang sa mga halaman. Sa lalim na 1,700 meters, natuklasan ng National Oceanic and Atmospheric Administration ang maraming maliliit na bato sa Gosnold Seamount sa North Atlantic Ocean. Sa unang tingin, tila ordinaryong bato lamang ang mga ito. Pero sa masusing pagsusuri, lumabas na ang mga ito ay gawa sa iba't ibang mineral at metal at tinatawag na polymetallic nodules. Ano ang papel ng mga ito sa ilalim ng dagat? Ang polymetallic nodules ay nabuo at lumaki sa loob ng milyong-milyong taon. Binubuo ang mga ito ng iba't ibang mineral gaya ng manganese, cobalt, iron, aluminum, nickel, copper at silicon na tumitigas sa ilalim ng dagat. Nang suriin ang tubig sa paligid ng mga nodules, napag-alaman na mataas ang level ng oxygen. Karaniwan, mababa ang oxygen sa malalim na bahagi ng dagat kapag lagpas sa 200 to 1,000 meters. Noong 2024, natuklasan ng mga scientists na ang mga polymetallic nodules ay nakakalikha ng oxygen kahit hindi nasisinaga ng araw at ito ay tinawag na dark oxygen. Dahil electrically reactive ang mga nodules at sa tulong ng electrolytic properties ng tubig dagat, nakakalikha sila ng maliit na boltahe na maaaring maghiwalay ng tubig sa oxygen at hydrogen. Ibig sabihin, posible na dito nagmula ang unang oxygen sa mundo, ilang milyong taon na ang nakalipas bago pa lumitaw ang anumang buhay sa mundo. Maliban sa North Atlantic Ocean, matatagpuan ang mga polymetallic nodules sa iba pang karagatan sa buong mundo. Pero ngayon, may panganib silang maubos dahil maraming kumpanya ang nagbabalak kolektahin ang mga ito para sa paggawa ng baterya para sa electric vehicles at sa pagpapaunlad ng enerhiya, lalo na para sa artificial intelligence. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!